Yo, what's up mga tropa? First day of the month nga pala at sinabi ko nga sa inyo monthly magkakaroon tayo ng price check ng mga printers na pwede ninyong gamitin sa inyong printing business. So ginagawa natin tong video na to para hindi kayo mauto ng kahit sinong Poncio Pilato dyan at mabili ninyo yung inyong mga printer ng saktuhang presyo or yung mga original price na hindi galing sa kahit na kani-kaninong reseller. At kung napapanood nyo, no, alam nyo naman siguro yung issue nung mga tambay cup na yung value ay sobrang lalaki. Kasi isipin mo, yung tambay cup ay binili kay Pio, tapos ibinenta ng ibinenta ng ibinenta. Kumbaga yung reseller nag-resell ng nag-resell. Kaya eto, no, ginagawan natin ng video yung mga presyo talaga ng printer para yung mga hard-earned money ninyo ay magamit nyo ng tama at mabili nyo pa yung inyong iba pang kailangang product para sa inyong printing business, di ba? At simulan na nga natin to. So eto yung pinaka all-time favorite na pwede nyo nang gamitin sa inyong mga printing business, etong Epson 121 na napapansin ko talaga dito sa merkado, dito sa online shop na tumataas na talaga yung presyuhan, na sobrang lumalakas talaga yung demand ng mga printers na to. At siguro kaya rin tumataas yung presyo sa online shop netong mga printers na to sa kadahilanan na inimplement na kasi talaga na hindi ka makakapag-open ng online shop kung wala kang mga permits dito. So siguro lumalaki yung kaltas ni Lazada and then ni Shopee. Kaya siguro nagma-markup yung mga nagpo-post dito ng mga online seller. Ibig ko sabihin, para ma-meet nila yung pinaka original price talaga na yung kikita sila, nagdadagdag sila ng presyo para yung ikakaltas pa rin ni Lazada ay kumita pa rin talaga yung mga authorized dealer. So nakikita natin dito, nangunguna sa pinakamababang presyo etong JG Superstore na meron siyang presyo ng Epson 121 na nagkakahalagang 5,714. So sa mga gustong mag-avail ng mga printers na babanggitin natin, ilalagay ko sa description yung mga links neto. At unang-unang gagawin nyo kapag bibili kayo ng mga product sa online, mag-claim muna kayo ng mga vouchers kung saan kayo bibiling online store. Talaga makakatipid talaga kayo kung sa mga online store kayo bibili. Kahit papano, kung medyo mahal-mahal ng konti, may mga vouchers dyan, si Lazada and Shopee, talaga mas makakatipid pa rin talaga kayo. Eto nga no, yung pinaka-original price kasi neto ni Epson 121 sa mga somewhere out there talaga before, around 5,400 plus. At hindi siya 8,000, hindi siya 10,000, around 5,000 plus lang siya. So medyo dumagdag ng 200, medyo nagmahal mga tropa. At makikita natin dito sa mga ilang pang authorized seller, talagang nag-markup na talaga sila. Ayun no, 5,795 sa Silicon Valley. And then sa official store mismo ni Epson ay 5,720 na. Tumataas siya mga tropa, kaya kung ako sa inyo, wag na kayo magpatumpik-tumpik pa, bumili na kayo ng mga printers talaga kung ano yung gagamitin ninyo. At mag-move forward tayo dito sa pangalawang all-time favorite, yung Epson 3210. Ito yung isa sa mga printer na unang-una kong ginamit dito sa printing business natin. Before, nagkakahalaga to ng mga around 7,000 at neto lately around 8,700. So price check natin ngayong October, first day of the month ng October, nasa 9,000 na siya. Tumataas na. Pero nangunguna pa rin sa pinakamababa yung official store ni Epson, around 9,120 lang. Take note mga tropa, no, kapag bibili kayo online, gumamit kayo ng voucher, merong mga voucher dyan, makakalis kayo ng 500, 600, edi kahit papano pa rin, mababa pa rin talaga sa online. At eto naman yung another variant ng Epson 3210, eto nga yung 3250, yung may wifi, 10,600 na siya mga tropa. Ayan no, sa Officeworks and then JG Superstore. Eto yung mga nangunguna.
So kung gusto nyo merong wifi yung inyong printer, go for Epson 3250, pero yung kanyang flatbed scanner hanggang A4 and short lang talaga yung kaya niyang mai-photocopy. Gagawan nyo pa ng diskarte para makapag-photocopy kayo ng long. Pero it is a good start na sa mga printer na ganito mga tropa. At eto na yung kasalukuyan kong gamit para sa document printing ko, yung Epson 5290. Parang mga around April, sa mga nakakapanood ng videos ko, yung printer ko na ganito ay sa Silicon Valley ko sila binili at 11,000 ko lang siya nabili. Sobrang laki ng discount ng mga time na yon. Pero mapapansin natin ngayon sa patuloy na pagtaas din ng presyo siguro at paglakas ng demand at dumadami na rin yung gustong mag-printing business, lalo na yung mga nakakapanood sa atin na nai-inspired talaga. So ito yung pinaka magandang printer talaga pang startup sa mga tindahan, mga tropa, kung meron kang sapat na budget. So ngayon ang presyo na niya ay 13,890 sa mismong official store. Ayan yung pinakamura. Pero kung gagamit ka ng mga voucher dyan, baka makapag-less ka pa dyan ng 500 or 600. Inuulit ko, presyo niya around 13,000 to 14,000 lang mga tropa. Kapag nakabili ka ng mga 18,000 pataas, 20,000 pataas mga tropa, inuutukan na noon mga tropa, huwag kayong maniniwala doon, no? So mag-ingat-ingat kayo kung saan kayo makakabili. Alamin nyo yung original price or suggested retail price. May nag-comment sa akin lately, siguro mga last month, sabi niya sa isang tindahan daw, nakalimutan ko yung pinaka-eksaktong pangalan ng store na yon, pwede daw bumili ng installment. Pero ang original price, 13,500. Pero pag in-installment mo siya, yung magiging kabuuan ay 18,000. So, nasa sa inyo kung i-avail nyo yun, mga tropa. Kasi syempre, kung talagang gusto nyong i-loan, parang via home credit ata ipapadaan. So, magiging 18,000 something yung pinaka full price within the time frame kung gaano katagal isi-settle, parang 2 years or 1 year ata, di ba? Pero kung ako sa inyo mga tropa, i-cash nyo na lang, ipunin nyo na lang mga tropa, mas maigi talagang bumili ng cash kesa kapag merong pautang pero ang taas naman ng interest. Pero nasa sa inyo, depende pa rin talaga sa diskarte ninyo. Pagka nakabili kasi talaga kayo ng overprice or mahal, umpisa pa lang lugi ka na agad, 'di ba? Doble kayod ka sa mga gagawin mo. So it is a good start na dito kayo magsimula sa printer talaga na to. Good na good pang document printing. So eto pa yung kung gusto niyo lang talagang halimbawa ang pinaka-target nyo sa printing business nyo ay mugs printing. Eto yung maisasuggest ko sa inyo na printer na i-convert ninyo into sublimation ink. Epson 1210. So ngayon medyo tumaas siya, no? Parang mga last month, mga around 7,600 ko to nakikita eh. Pero medyo tumaas na yung presyo niya ngayon. Sa mismong Epson, 8,200 na siya. Kasi sa mga time na to, mga bare months, lumalakas talaga yung mga mugs printing. Lalong-lalo na napakagandang mugs printing. Ayan yung ibibigay sa mga pang souvenir, 'di ba? Kaya napapansin ko tumataas talaga yung presyo ng mga ganito pagka mga bare months eh. Tumataas talaga yung demand ng mga printer ngayon. So, eto naman yung printer na gamit ko sa aking sticker printing at sa mga Sintra board printing ko, Epson 805. So, around 16,000 or 17,000 na siya, medyo nagmamahal na siya. So, kahit pa paano, yung mga ilang subscribers ko dito bumibili sa Good Image Paper. Pero one time may nag-message sa akin na yung kanyang printer daw na nakuha ay merong defect. So good thing ay naibalik yung printer at nagkaroon ng refund yung isa sa mga subscribers natin. Kasi sugal talaga yung printing mga tropa, pero good thing talaga ay nagkaroon siya ng refund. Nasa sa inyo kung gusto nyong ganito pa rin yung gamitin yung mga printer, kasi meron ako mga naririnig-rinig dyan na yung mga Epson 805 talaga ay yung mga stocks ngayon ay parang mga China made. Ewan ko kung anong mga pinagkaiba nun sa mga dating
stocks, no, mga tropa. Sabi nila mahina daw yung klase ng printer head, mga ganon. Pero so far so good. Yung Epson 805 ko ay going 3 years na. So it's up to you kung ganito yung bibilihin nyo, at tumataas na talaga yung presyo niya. Unit only. Before nabili ko tong printer na to, parang around 14,500 lang. Talagang ewan ko, parang sa pagbablog ko rin, siguro mas tumaas din yung demand, mga tropa. Hindi ko alam, basta parang wala. Ano lang, speculation ko lang yon, mga tropa. Pero eto yung bagong design or bagong version ng Epson 805. Eto nga yung Epson 8050. Nakikita ko ngayon, mga tropa, konti yung stocks neto ngayon ni Epson 8050. So sa KCH printing ko siya, dito ko lang siya ulit nakikita. Ang taas na, 19,850. Kasi nga napapansin ko, yung mga business owner ng photo booth, nagsiswitch na sila dito sa Epson 8050. Kaya napapansin ko, nagmamahal na rin siya. Eto, no, si GWPC, 17,895 yung kanyang Epson 8050. Pero before, sa mismong Epson official store, nakikita ko to mga around 16,000 or 15,000 lang eh. Pero out of stock siya ngayon sa official store. Ang daming bumili ngayon itong Epson 8050 kasi lumalakas nga pag mga ganitong months, yung mga photo printing, mga photo booth business, ayan talaga yung gamit. And then next year, sa tingin ko, bibili rin ako ng ganitong printing, susugal na ako dyan, balik photo booth business na ako ulit dito, no? I-start ko na ulit yung photo booth business ko, at etong printer na yung gagamitin ko using original ink lang. Ayan, no? 17,000, 18,000, tumataas talaga. Kaya monthly na natin to gagawin, etong price check natin. So move forward tayo, dito naman tayo sa Canon printer. So si Canon printer, stay pa rin siya sa 5,000, almost 5,000. Nakikita naman natin dito sa GWPC, SRP price pa rin siya as 4,995. Pero sa mismong Canon flagship store ay naka-flash sale sila around 4,645, at sinasabi ko nga sa inyo, may mga vouchers pa kayong magagamit at makakalis pa kayo doon. Before, nakabili ako ng printer na to around 3,500, and then niresell ko siya as 4,500. Kahit papano yung nakabili sa akin ay naka-menos ng price. Talagang brand new ko siya binenta or niresell. Tumubo na ako ng 1,000, okay na ako doon, presyong makatao na yon, at ganun lang naman eh, no? Pupresyo ka lang ng makatao, sapat na yun, no? Hindi yung nanguuto ka pa ng mga kapwa-tao mo, no? Diba? Ayun lang. So kaya ako na isama na to si Canon G1010. Talagang kung magi-start ka ng printing business, napaka-okay naman to, lalong-lalo na kung into crafting ka talaga, kasi kaya niyang mag-accommodate ng mga makakapal na media, mga around 300 GSM. Kasi may mga wedding invitation na gusto talaga nila na makapal. I mean, makapal yung kanilang mga papel. So kayang-kaya niyang i-accommodate within the price range ng 4,600 lang. Hindi siya tumataas, no? Hindi siya nagiging 6,000 etong printer na to. Stay put lang siya sa price niya. Hindi kagaya ni Epson, lumalakas yung demand, tumataas yung presyo. Ganoon naman talaga, di ba? And then dito naman sa Shopee, nakikita ko, ayun nga, tumataas na rin talaga, same as Lazada at Shopee, 5,700 na. So mag-ingat-ingat kayo, baka makabili kayo ng mga ibang presyo dyan at malugi kayo, umpisa pa lang ng business nyo, lugi na agad kayo, 'di ba? So ayan, 57, 59, 5957. Gamit kayo ng voucher. Sa tingin ko may mga voucher dito sa Shopee, makakalis ka ng 1,000. So around 4,000 mo lang siya mabibili. And then yung 3 to 10 sa Shopee, ganun din, 9,000, same as sa Lazada. Mag-ingat lang kayo sa mga scammer dito, no, mga tropa, kagaya ng mga ganito, no, 2,300 lang, 'di ba? Ingat-ingat, maging mapagmatsyag kayo sa mga presyo na binibili ninyo. So dito naman sa Epson 5290, sa mismong official store ng Epson, 13,890, parang same as Lazada rin siya, no? So tignan nga natin, balikan lang natin ng saglit. Oo nga, same lang siya as Lazada, 'di ba? Huwag niyo kakalimutan gumamit
ng mga vouchers kung sa mga online store kayo bibili. At talagang legit naman to sa online. Huwag kayong matakot mga tropa. Yung mga warranty na yan, pampalakas lang ng loob niyan. At netong mga nakaraan, nakapasyal ako sa mga office warehouse, sa mga malls dyan. Office warehouse yung pinaka-store. Nakita ko, Epson 5290, nasa suggested retail price pa rin siya. Yun nga lang, sa mga physical store, hindi kayo makakagamit ng vouchers talaga doon. As is yung price niya. Hindi kayo makaka-discount doon mga tropa. So ayun na lang, inuulit ko, monthly na natin gagawin etong price check natin. At kung malapit naman kayo sa Odeon Mall, pumasyal-pasyal na lang kayo doon at nandun yung mga bagsakan ng mga printer at kung sino-sino pang mga supplier nandun, pang sticker print, pang damit, pang mugs, etc. na may kinalaman talaga sa printing business. Try nyo bumisita sa Odeon Mall. Siguro dito na natin tatapusin yung content natin. Shoutout sa 9,000 subscribers natin. Ongoing 10k subscribers na tayo at sana ma-reach natin yan ngayong month ng October. Thank you nga pala sa mga nag-avail ng templates natin. Message nyo lang ako kung gusto nyo mag-avail sa ating Facebook page. Yun nyo ako i-message. Dito na lang natin tatapusin yung content natin. Like, share, and subscribe. Bye. Huwag magpapauto. Chill lang, relax,